Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulong balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipo sa grupos na pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunan sa napitupan na sektor, mga tanagpong ng balita, diri sa Iloilo, at maglabahin sa kabisayan nagkatungdan, mga balita na natipon sa sunod sa nagligan ng 24 oras. Inyong mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Biyernes, Enero 9, tuig 2026. Inang inyong tambalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Ginagusto nga signal shutdown sa Dinagyang Festival, wala gin paboran ni Mayor Raisa Tranias. ICPO Director kaghepe sa City Police Station 2 gin-relieve bangod sa lapses sa investigasyon sa pagkamatay ni Vice Mayor Lamasan. ICPO ginahingong publiko nga ini magdala sa backpack pag-pointed material sa highlights ang Dinagyang Festival. Nagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gusto nga signal shutdown sa Dinagyang Festival, wala gin paboran ni Mayor Raisa Tranias. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala gin paboran ni Iloilo City Mayor Raisa Tranias sa ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang ginagusor nga signal shutdown sa Dinagyang Festival 2026. Payag sa tapanaba sa alkalde bagi kay Joy Fantilada Bersal. Iniwanag sa posibleng role nga nadulot sa pamilya kung bisita sa syudad na magadulot sa festival. Kasunod sa sinapol sa alkalde, kahapon ang mga opisyal sa Police Regional Office 6 sa Bapaola, ni Director Police Brigadier General Josefino Ligan, ginistoryahan ang mga preparasyon para sa nagalapit na Dinagyang. Pahayag naman sa Iloilo City Government, hindi sila sugot sa signal shutdown na bipakag wala sa kasiguruhan na hindi mapituhan ng mataiping na kadamuhanan lakip ang probinsya sa Antibaras. Dugan man sa mga rason, pahayag sa NTC na wala sa device ang mga network companies na nakakontrol sa mga coverage sa proposing na shutdown. Sa Boilo network shutdown, dininyo sa LGU o BFFI ay patunan na masugot kada visible na security measures at masiguro ang kaluwasan sa publiko sa bugos na diyon sa Dinagyang Festival. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. ICPO Director kaghepe sa Iloilo City Police Station 2 gin-relieve bangod sa lapses sa investigasyon sa pagkamatay ni Vice Mayor Lamasan. Sa kay PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, ginpahibalo na silang opisina ni City Mayor Raisa Tranias nato sa pagkaryo sa mga opisyal epektibo Webes, Enero 8. Gintumod ni Ligan ang delay nga pagpadto sa scene of the crime operatives sa rin nagluntad ng insidente na labot pa sa 36 hours antes magkatuan sang SOCO kay ni lapses sa procedure sang PNP. Naibaluan ni sa ini sa mga rason sa pagpadulong ni Interior Secretary John Vic Remulla ang umatagan sa kasanagan ng publiko sa gintunahan sa kamatayan sang Vice Alcalde. Magapungko naman ng officer in charge sang ICPO si Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Roland Bulalakaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi maapektuhan ang security preparations ang Dinagyang Festival 2026. Apisar sang pag-relieve ng ICPO Director Police Colonel Kim Legada kag ICPS2 Chief Police Captain Jeffrey Delgado.
Suno kay PRO6 Director Josefino Ligan, may serye na sa meetings nga na patigayon kay planchado na ang security plan sa ICPO sa pagbantay sa kapulisan sa dinagyang masobra 3,000 nga pulis ang i-deploy para mapasiguro ang kalinong kagkatawhay sa pagsinadya sa mga pumuluyo sa festival. Naibaluang ginrelieve sa delegada kag delegado bangod sa ginapasuni lapses sa investigasyon sa pagkamatay ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Amuning nagagwa kag ginapaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginenganyos ang Iloilo City Police Office sa publiko nga likawan ang pagdala sa knapsack, backpack ug pointed materials na kipang ballpen sa nagilapit nga dinagyang ati-ati tribe competition kag kasadyahan sa kabanwahanan. Suno kay ICPO Director Colonel Kim Ligada nakip ini sa pagabantayan sa kapulisan sa entrance kay maging subject sa pagpang-usisa sa otoridad sa highlights sa dinagyang event kaban sa pagpatubad sa hugot nga seguridad. Sa bahin naman sa health workers nga nagatrabaho sa capital kag health facilities malapit sa venue sa programa kinahanglan magpakita sang ID ug pasugtan nga makalabay sa frisky areas ginahinyo man sa kapulisan sa mga kiosko nga nagabaligya sa ilimnon nga magamit sa plastic cup sa baylo magserbis ang botelya sa makahulubog ay ilimnon. Nag-request man sa mobile jail ang ICP sa BGMP na mag-reserve temporary detention cell sa mga magatugas ng eskandalo sa kahiwatan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sunod nga festival uman sa Western Visayas ug Negros Occidental siningabulan sang Enero. Detalye sang balita Hope Dorechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masako ang bulan sang Enero sa turismo sa Western Visayas bangod sang sunod-sunod nga pasundayag sa mga festival. Sa Western Visayas sa Enero 7 tubtob 18 laungan ang Ati-Atihan Festival sang Kalibo Aklan. Enero 9 tubtob 18 naman ang Palayag Festival sang Buena Vista Guimaras. Enero 10 tubtob 11 ang Boracay Ati-Atihan. Enero 10 tubtob 25 ang Dinagyang Festival 2026. Enero 13 tubtob 18 ang Bugas sa Luzon Festival sang Bugasong Antique. Enero 15 ang Bayluhay Festival sang San Joaquin. Enero 22 tubtob 25 ang Panabason Festival sang Valderrama Antique. Enero 23 tubtob 31 ang Saad Festival sang Leganes Iloilo. Enero 25 ang Gunagsa Festival sang Dumalag Capiz. Kag sa Enero 27 tubtob 31 ang Pahinis Festival sang Nawaan Antique. Sa bahin naman sa Negros Occidental sa Enero 9 tubtob 18 ang Sinulog sa Kabangkalan. Sug-Alaw Festival sang EB Magalona sa Enero 14 tubtob 18. Binagsa Festival sang Cadiz sa Enero 16 tubtob 26. Kag Lubay-Lubay Festival sang Kawayan sa Enero 17 tubtob 25. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinsa ang volcanic earthquake sa Bulkang Canlaon sa magaligad nga 24 oras Enero 8 tubtob 9, 2025. Naglabot sa 15 ang pagtayo nga na monitor sa Vibok sa bulkan samtang naglabot naman sa 3,208 katonelada kada adlaw sa Enero 8 ang sulfur dioxide flux sa Canlaon. Sa karon wala sa pagbago sa alert status ng bulkan kag nagapabilin sa alert level 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kay OICRD Usores ginpatpat ang iyang ka prioridad subong nga 2026 detalye sang balita JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inpatpat ni Department of Trade and Industry Western Visayas ug DTI WB OIC Regional Director Mutya Usores ang iya 5 ka prioridad sa mga 2026 sunod sa bago nga pinulo sa ahensya ini ginalkipan sa pagpabaskog sa Digital Consumer Protection Services nakibdari ang pagpakilala sa mga moderno nga sistema na magapasulhay sa pagproseso sa mga dokumento sa ilang mga kliyente sa bulig sa mga negosyo centers kay masangkad ng mga outreach activity. Pabakuron man ni Usores ang paghatag sa alalangay nga akses sa mga serbisyo pang negosyo kag mga oportunidad sa kabuhainhan, pamatan-ong, katigulangan kag mga tumandok. Tinguan man ni Usores kung mapapag-on ang export sa bulig sa mga priority industry cluster kag pagpanabi sa market exposure sa mga halal certified MSME.
Pagatutukan man sa ahensya ang pagpabakod sa innovation kag startup ecosystem, partikular ang pagpasangkad sa IT-BPM kag pagluso sa Healthcare Information Management Service bilang nagapangula nga investment strategy. Sa bunga kadamo sa kalidad kadungan sa pagbago sa klima, prioridad man ni Yosores ang pagpapagod sa MSME resilience pinaagi sa mga business continuity plan kag green economic development. Si Osoros ang ginpahamtang nga bago nga pinuno sa DTI Western Visayas humalin Enero 4. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Hospital sa Putotan, plano pamtangan sa Mother and Child Unit. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Plano pahamtangan sa Mother and Child Unit ang Iloilo Provincial Hospital sa Banosang Putotan. Sang Enero 8, nagsapol si Iloilo Congressman Lawrence Defensor sa Department of Public Works and Highways o Department of Health sa Iloilo Provincial Capital para istoryahan ang ginaduso nga Mother and Child Unit. Lakip sa mga ginambalan sa Sinapol ang mga disenyo o layout sang pasilidad. Katuyuan sang plano nga mapalapit sa mga pumuluyo ang mga serbisyo medikal ilabi na para sa kabataan kag kababaihan. Mahatag man ini sang specialized kag patient focus nga pag-amuma sa mga iloy kag kabataan. Inalauman nga matapos ang proyekto sa 2028. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DTI nagpanagtag sa negosyo kit sa 157 ka misming apektado sa kalamidad sa nagligad nga tuig. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pagparagtag sa naluituhay nga negosyo kit sa Department of Trade and Industry Western Visayas kung DTI-WV sa 157 ka micro, small and medium enterprise kung MSME sa rehiyon sa nagligay nga tuig. Ini sa dalob isang pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o kung PPG program karagatuyo nga masiguro nga wala sang magagbay negosyante nga mabayaan pagkatapos sa mga krisis kag katalagman. Sa kay DTI-WV OIC Regional Director Mutia Yusores, ang 157 ka benepisyaryo ginalakipan sang 40 ka MSME sa New Washington Akran na nagbaton sang talabahan kits, fish cage kits, kag salyoran kits bilang bulig sila pagbangon sa nanginhalit sang oil spill. Nagbato naman sa livestock retail kag karinderya kits ang 29 ka MSME sa probinsya sa Antique na napektuhan sang sunog kag El Nino. Sa Capiz, ginatagan man sa karinderya kag sari-sari store kits ang 35 ka MSME na apektado sa El Nino kag El Cac Surrendering sa Maayon. Nagpanagpag man ang ahensya sa kits para sa fish pen, water filling station, souvenir shop kag food services sa 25 ka MSME gikan sa Hordan kag Sibunag. Samtang 28 ka MSME sa Iloilo nga apektado sa sunog ang nagbaton sa kits para sa grocery, meat o fish stands, printing kag repair shop na negosyo. Ang programa ng indako nga bulig sa pagpanumbalik sang palangabian, paghatag sang duwa nga trabaho, kag pagpabakod sang ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapulod nun yung nagpauli sang 3 ka medalya sa SEA Games ginpanginmulahan ni Mayor Gasataya. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Inpanginbulahan ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang kadalagaan ni Katrina Drilon Loreteso. Ginpanginbulahan ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang kadalagaan ni Katrina Drilon Loreteso sa 33rd SEA Games sa Thailand. Si Loreteso nga residente sa Barangay Montevista pagkatapos ang Philippine National Rhythmic Gymnastics Team ang nagpauli sang 3 ka bronze medal para sa Rhythmic Gymnastics Team, 2 balls and 3 hoops apparatus routine kag 5 ribbons apparatus routine. Magwa sa iya pagpangibabaw sa sports, si Loreteso ang nagpangibabaw man sa academics. Si Loreteso nag-graduate ng magna cum laude sa BS Pharmacy kag nanging 5th placer sa 2024 Pharmacy Board Exams. Sinaw kay Melga Sataya, ang kadalagaan ni Loreteso nagdala sa dako nga dungog kag inspirasyon hindi lang sa mga Bacolodon kundi sa bugos nga nasyon.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang mismo nga track oval sa Iloilo Sports Complex ang sautan sa mga performances sa kasadyahan sa kabanwahanan. Sunod sa gobernador tabunan ng track, kumayara sa klase ng plywood niya plaster para sa utan sa mga magapasakop sa kompetisyon. Naibaluan ng sports complex. Magaserbing isa pa ka judging area sa kasadyahan sa kabanwahanan kag dinagyang Triumphs Competition para makaakomodar sa mas madamo nga mga tumalanaw. Nalauman naman nga magasugod ang maintenance work sa oval sa sports complex pagkatapos sang dinagyang festival. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit abiyabi sa Police Regional Office 6 sa National Police Commission Vice Chairperson kay Executive Officer Rafael Calinisan sa pagbisita sa Sir Martin Delgado sa syudad sa Iloilo. Ang mainit nga pagbaton sa opisyal ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan kay mga opisyal sa PRO6 kay Calinisan ginakalipay sini nga makabisita sa PRO6 sa istoryahan ang mga plano kung mapasangkat pang pagserbisyo sa kapulisan sa Western Visayas. Kumpiyansa man ang opisyal sa kalidad sa pagserbisyo sa kapulisan sa riyon sa pagpamuno ni Brigadier General Ligan. Ang PRO6 sa unang regional office ng PNP ang bisita ni Calinisan sagwa sa Metro Manila. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita man sa Iloilo Provincial Capital si NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Rafael Vicente Calinisan. Ang bisita ginbatan personal ni Governor Arthur Defensor Jr. Ngayon, istoryahan sa doon kalida ng pagpabaskog sa kalinugang katawan sa probinsya ng Iloilo. Araman sa courtesy visit ng NAPOLCOM 6 Regional Director Benjamin De Jose Florentino, Assistant Regional Director Joseph Celes, Clubetaan Talamera, Cormary, kag mga tiglawas ng Iloilo City Metro Lions Club. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Abot na pasanyo pa ang kapasidad sa mga estudyante sa pagbasa na giwat sa Reading for a Cause, ang The Brighter You Tutorial Services sa Mandurriao Elementary School. Duluan sa mga tutor volunteers ang mga pinili nga estudyante sa elementarya sa pagbasa sa ginpantang literacy station sa Butuan. Tema sa giniyot Reading for a Cause among Brighter Future begins with a Brighter You. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Standard Time, alas 4:24 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes, Enero 9, tuwing 2026. Inyong inyong tagbalita, Joseph Paul sa Karos. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.